Hello pong muli mga kabayan, kamusta po ang lahat? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang mga kabayan. Samahan niyo po ako muli. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat. Siyempre po, magpapasalamat po muna tayo kay Ma'am Gina Ray ng Europe po mga tambay at kaya siyempre po kay Kingston ng 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po sa mga biyaya po na pinagkakaloob po ninyo sa inyong katambay. Maraming salamat po. Maingatan nawa po kayo araw-araw, palagi. Thank you po. At syempre po, shoutout din po kay La 29, kay Ma'am LB, Louis Vuitton. At syempre po kay Sir Manny Dinero ng USA, Miami, Florida. Mabuhay po kayo mga kababayan. At syempre po, thank you po. At syempre po sa lahat man, kahit saan sulok ng mundo po, mga OFW, mga kababayan natin, mabuhay po kayo at maingatan po. Shoutout po sa inyong lahat at syempre po sa ating mga subscribers. Maraming po salamat mga kababayan. Ito po, umpisahan na po natin ang ating kukomentuhan. Ito pong mga kasamahan po natin, mga vlogger po. Ayan po mga tambay, ang ating po mga kasamahang vlogger sa pangunguna po ni Attorney Trixie Cruz Angeles ay nagsampa na po ng patong-patong po na kaso dito po kay Congressman o Representative Ace Barbers po mga tambay. Ang may hawak ng committee na Quadcom at siyempre po may bago na naman silang Tricom na gumigipit po sa mga vloggers mga tambay. Nagsampa po ng patong-patong na kasong libel ang mga kasamahan po natin sa pangunguna po ni Attorney Trixie Cruz Angeles. Pakinggan po natin ang mga pahayag po nila mga kababayan. Sure, kung hindi naririnig na namin from no less than the President, the Press Secretary, sa press officer, naririnig namin from law enforcement agencies. So yung pag-akusa sa amin ng mga bagay katulad ng narco-vlogger, pogo vlogger, fake news, ay umaabot, pro-China vloggers, ay umaabot na sa punto na akusasyon na ito, imputasyon na ito sa amin ng mga krimen o depekto na posibleng dumikit sa amin panghabang buhay. Hindi namin maaaring palampasin ito, lalo na galing sa isang tao na kongresista, na isang opisyal ng gobyerno. At kadalasan, although yung mga remarks niya dito ay hindi covered ng immunity, ginagamit din ang kanyang posisyon para makapanirang puri. Isang dahilan sa aming pagsampa ng kaso na ito para ipakita itong investigasyon na ginagawa ng Kongreso ay superfluous. Pinapakita namin by filing these cases that the law is sufficient. Kung mayroon silang nakikita na mali kaming sinabi, na may paglalabag sa batas, andyan na nga po ang batas. At yan po ay dinidemonstrate namin ngayon. Bukod sa paninirang puri na ginawa niya, ginagamit namin ang existent na sistema ng hustisya para sagutin ang aming pangangailangan dito para mapuno yung mali na ginawa niya at magawan ng resolusyon ito. We are taking recourse with the law and with the system already in place because we believe that that system is enough. Mayroon pang mga saloobin ang aming mga kasama dito. Umpisan namin dito kay Dr. Lorraine Badoy. Para sa akin naman, ang pinaglalaban ko at ipinaglalaban din naming lahat dito ay yung freedom of expression. No? Hindi pwede tayong manahimik dito kasi nararamdaman na namin na pabigat ng pabigat ang kamay ng gobyerno ngayon. No? Parang pinagbubuhatan na tayo ng kamay. Yung freedom, yung kalayaan para mamahayag ng saloobin at yung aming opinion ay ngayon ay sinisikil. At yung nakakatakot na nakikita namin dito ay parang paliit na lang ng paliit yung espasyo namin para pwedeng magmamahayag ng malaya. No? So, kailangan namin gawin ito kasi kami mga nanay,
No? Kami mga, ah, meron kami sarili-sarili mga profesyon. Pero para sa akin, ginagawa ko ito for my children and for future generations of Filipinos. Kahit yung ngayon, napakahalaga na ipaglaban natin ang karapatan natin to free expression. This is the greatest expression. It is a right above all rights, and it is worth every fight and everything that we put into it. And I want for future generations to look back at this time when that right, that freedom has been endangered by people who are in power, and that they will see that we fought for it. Gusto ko din mag-recalibrate tayo ngayon kasi ang nakikita ko ngayon, yung pagmamalabis ng mga nasa poder ngayon. Meron akong short stint sa gobyerno. Maliwanag sa akin noon kung anong ibig sabihin pag may hawak ang kapangyarihan. Hindi ito ginagamit para pagbuhatan ng kamay ang mga ordinaryong mamamayan. Ginagamit ito para depensahan, protektahan, at pagandahin ang buhay ng mga Pilipino. Hindi ito ginagamit para patahimikin, para sirain ang mga buhay namin, mga reputasyon namin. For instance, me, no? Ang ipinamana lang sa akin ng tatay ko ay yung malinis na pangalan niya. Kahit yon, ninakaw ni Ace Barbers sa akin. Ang tatay ko was a justice of the Sandigan Bayan when he retired. And he was incorruptible. Hindi nagnakaw ng kahit na isang sentimo sa Pilipino ang tatay ko. Pero ngayon, bigla siya, dahil sa sinabi ni Ace Barbers, bigla siya nagkaroon ng anak na corrupt, na bayaran. Hindi lang bayaran ng kung sino-sino, kundi bayaran ng mga kriminal, pogo at narco na mga sindikato. Yan ang tinuring sa akin ni Ace Barbers, at sinabi niya ito hindi lang sa isang maliit na grupo ko, hindi sa mainstream media. Naka-headlines pa ako ng Krappler. Na ako pa hin-headlines ng Krappler noon. Nanay ako, mga anak ko mga scholar. Asawa ko scholar ng PMA. Bigla na lang nagkaroon sila ng nanay na narco-vlogger at pogo-vlogger. Ganyan ang ginawa ni Ace Barbers sa akin. Doktor ako, writer ako. Ang essence ng pagiging manunulat ko ay ang katotohanan. Hindi gagalaw ang ballpen ko, Mr. Ace Barbers, kapag hindi katotohanan ang sinasabi ko, katotohanan ko. Pero ang ginawa mo, tinanggal mo lahat yon. Everything that is precious to me, the gift of a good name. Ang tatay ko, hindi nagnakaw sa Pilipino. At pwede kong sabihin yon at walang kokontra sa akin kasi totoo yan. He was never part of the most corrupt budget in the entire country's history. Never. He was a congressman as well. So, that one, Ace Barber stole from me. And I think he has to be made accountable for that. Yan po mga tambay, napakahaba pa po niyan at naka-upload naman po yan sa YouTube mga tambay. Pwede po natin panoorin. At napakarami pa po magsasalita ng mga kasamahan po natin vlogger na ginigipit po ang kalayaan po natin magpahayag ng ating freedom of speech at freedom of expression mga katambay ng mga grupo po ng 19 Congress sa pangunguna po ni Ace Barbers mga tambay na sinampahan na po ngayon ng kaso sa pangunguna po ni Attorney Trixie Cruz Angeles, sila Doktora Badoy at narinig naman po natin ang pangingitil na ginagawa. Binibigyan na po tayo ng mga pangalan, tawag, mga tamay, mga bintang na tayo raw po ay mga narko. Sinuswelduhan tayo ng mga narco politics mga tambay, ng mga pogo mga babae, at binabansagan pa tayo mga fake news mga babayan. Ibang klase, napakarami pong bansag sa atin ng mga congressman na ito, lalo-lalo po daw sa pangunguna ni Representative Barbers mga tambay at ng grupo po ng mga samahan ito, lalo sa Quadcom, Tricom mga tambay. Ibang klase po sila, napakarami po. Mga fake news, mga katambay, mga pogo vlogger, mga bayan, kung ano-ano pa tawag sa atin, mga narco vlogger, lahat na. Sila kaya, ano kaya tawag sa kanila? Mga corrupt, mga magnanakaw ng politiko, ganun kaya ang tawag naman sa kanila. Mga walang hiya, di umano ng mga politiko, mga tambay, mga makakapal ang muka, di kaya ng mga politiko, mga tambay. Mga walang hiya,
mga magnanakaw. Ganun po ba? Ganun po ba dapat? Kaya ang itawag natin naman sa kanila, mga tambay, ibang klase itong mga ito. Kaya tama po yun. Kailangan po ito makarating sa korte. At para po tama-tama po yan at sagutin po ng Congressman Barbers ang mga kaso na sinampa po sa kanya ng mga libel cases, mga tambay. At umiiral naman po ang batas natin. Nakita naman po natin ang Korte Suprema ay may piring po ang batas natin, mga tambay. Wala pong pinapanigan ngayon ang Korte Suprema. Inilalabas po ng Korte Suprema kung ano ang tamang batas, kung ano ang batas, sundin ang batas. Di ba? Dito po, mukhang magkakaproblema po si Congressman Barbers. Kinikitil niya po ang batas, kinikitil niya ang kalayaan ng Pilipino. Hindi siya sumusunod sa batas. Meron po tayong kalayaang magpahayag. Ang ating expression, ang ating salita, di ba? Ang ating damdamin. Pero pagdating sa isang congressman at mga kasamahan nito, mga katambay, para po silang mga diktador, mga kababayan. Ibang klase po. Ngayon lang po nangyari yan. Nung pumasok po ang 19th Congress, mga kababayan, ibang klase na po. Pagka sila na questionin mo, hindi pwedeng questionin, mga kababayan. Magkakaproblema ka, mga kababayan. Di ba? Pati kalayaan mo. At iniipit ka at plano ka pang bigyan ng prangkisa ngayon. At kailangan mo pang kumuha ng prangkisa, yung pa isinusulong nila. At kailangan i-registered mo pa sa kanila ang iyong mga sarili. At ang iyong ginagawa ay kailangan nakarehistro, pati gagawin mo. Ibang klase, mga kababayan. Ibang klase. Samantalang sila, nire-registered po ba nila sa atin ang ginagawa nila sa ating bayan, sa ating pera? Nire-registered po ba nila? Kung paano po nila ginagastos, wala nga pong resibo ang kinukuha nilang pera sa atin. At nire-registered din po ba nila ang ginagawa po nilang pagpirma doon sa umuugong na 100 million to 200 million? At niregistered din po ba nila sa atin yung ginawa po nila doon sa bicameral conference committee report na napakaraming blanco na nasingitan ng 241 billion? Mga kababayan, in-registered po ba sa atin yan? Ipinaalam po ba sa atin yan? Mga katamay. At kailangan tayo magrehistro sa kanila. Inire-rehistro po ba nila sa atin yung ginagawa nila? Na yung kanilang pondo ay sikreto. Walang public hearing. At yung kanilang ginagawa pong paggasto sa ating pondo, yung kanilang MOOE, yung mga extraordinary expenses nila, ay liquidation by certification lamang. Naka-report po ba sa atin yan? Hindi. One-sided lang po sila. One-sided. Pagka po nagsasabi ka ng totoo at nasasakta na sila at tumatama sa kanila, siyempre po, gagawang ka naman ngayon na aksyon nila para ikaw naman ay perwisyuhin. Ganun po nangyari. Pag nagsasabi ka at nabubuko mo na sila, nabubuko ang kanilang katarantaduhan yata, ang kanilang kawalang hiyaan yata, gagantihan ka naman. Gigipitin ka gamit ang kanilang power at may posibilidad pang ipakulong kanila sa kanilang institusyon. Ikukulong ka pa na wala kang kaso. Sanay na sanay sila sa ganyan. Wala kang kaso, wala kang nilabag na batas. Pag hindi na gusto ng salita mo diyan sa Kongreso, contempt, ipakukulong ka pa, mga kababayan. Maraming salamat po, Attorney Trixie Cruz, maraming salamat po. At kay Doktora Badoy, alam naman po natin si Doktora Badoy at si Attorney Trixie ay lumalaban po yan. Lumalaban po talaga yan sa katotohanan at syempre po, galit na galit po yan. Lalo po, nakita po natin, lumalaban po si Doktora Badoy. Meron pong programa yan, napasara nga lang ng Kongreso. Yung kanilang istasyon at yung kanyang programa na lumalaban po sa CPP, NPA, NDF at sa lumalaban sa korupsyon, sa droga, sa krimen. Yung programa niya. Pero naipasara po ng Kongreso dahil kinitil din po ang kalayaang magpahayag, mga kabayan. Kasi natuklasan din po sa programa po ni Dr. Badoy, di ba? Kasama si Ka Eric dyan. Yung kino-question nila na napakalaking extraordinary yata o sinasabing travel fund o travel expenses ng tinatawag na tambaluslos ng Vice President Sara Duterte, mga kabayan. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo, Attorney Trixie. Pagpatuloy niyo po yan.
Kasama nyo po kami sa inyong laban. Magkakasama po tayo sa laban ng demokrasya na pinaglalaban natin. Malayang bansa po tayo. Demokrasya po ang bansa natin. Hindi po tayo katulad ng North Korea. Ang bansa po natin ay malaya. Hindi po katulad ng North Korea. Pero pagdating po rito yata sa mga mambabatas natin 19 Congress, mukhang dinadala na po yata tayo ng ating bansa ay maging North Korea. Mga bayan, sila po lang ang maghahari at sila po ay susundin natin. Wala tayong karapatan na questionin sila. Mga babayan, ang dapat po dyan, sipain. Sipain po natin yan sa halalan, mga babayan. Sipain po natin yan. Ilubog po natin sa Imbornal, sa Kumunoy, sa Inidoro, i-plus po lahat sa Inidoro yan. Yang napakaraming congressman na yan, lalong-lalo na yung mga pumirma sa 19 Congress. Kilala po ninyo yan. Kilala po ninyo lahat yan sa distrito nyo. At yung mga party list, kilala po nyo yan. Putok na putok po yan. Yung mga pumirma na yan, mahigit 200 po yan. Yung mga pumirma na yan, hindi po bababa sa 250 yan. At 300 plus lang po sila. Mga congressman, representative, kasama party list. Konti lang po ang natira na hindi pumirma riyan, mga tambay. Huwag po natin tangkilikin. Katulad po niyan, yung mga nasa Tricom na yan, Quadcom, nako mga tambay, maraming issue ng pera yan. Maraming issue ng mga pera yan. Pirma, 100 to 200 million. Yung ginagawa pa nila, mga tambay, kontrolado nila ang pera natin, ayon sa Vice President. At yung pinakamalaking anomalya nila, mga tambay, yung Bicameral Conference Committee Report na ginawa po nilang napakaraming blanco para tayo nagbigay ng cheque na pinirmahan natin na sila naglagay ng numero. Hindi po ba pagnanakaw yan? Di ba? At nung pinirmahan ng Pangulo ng GAA na naging gago, mga tambay, hindi na rin po nagsasalita ang Pangulo dyan na pinagmamalaki pa nga niya yan. No? Fake news ang dating Pangulong Duterte. Fake news si Atty. Vic. Fake news si Congressman Ungab. Ngayon, siya po ang na-fake news, mga tambay. Tahimik na tahimik ang Pangulong Marcos sa issue po ng 2025 national budget. Ganun din po. Tahimik na tahimik din po ang Executive Secretary Bersamin, mga kababayan. Maraming salamat po at mabuhay po kayo, Atty. Trixie, Dr. Badoy at lahat po ng mga vlogger na para po sa tama, para sa katotohanan. Lalaban po tayo at ipaglaban po natin ang ating karapatan, ang ating kalayaan sa bansang malaya. Hindi po ang bansa natin ay katulad po ng ibang bansa na hindi malaya. Malaya po ang ating bansa, mga kabayan. Bago po tayo magtapos, siyempre po maraming salamat po ulit kay Ma'am Gina Ray ng Europe at Kingston ng Hong Kong, Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat at 29, shoutout Ma'am LB, Louis Vuitton at syempre po kay Sir Manny Dinero. Maraming salamat po. At maraming salamat po sa mga nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po mga kababayan ko sa buong mundo, sa kasulok-sulukan ng mundo, kasulok-sulukan ng Pilipinas. Mabuhay po kayo, tayong lahat. At konting tiis na lang po. Malapit na po. Malapit na po. Dumapo ang Agila ng Mindanao sa Malacanang. At marami pong tatakbo, mga kabayan. Maraming magtatago at tatakbo. Maraming salamat po. Ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.